Yan, so magandang araw sa inyong lahat mga paps and welcome back again sa ating channel, no? So sa araw nito meron na naman tayong tanggap isang TCL 48 inches ata to or 50. So, siguro nasa mga 48 lang. Yan. So ito yung kanyang lobali. Binuksan po natin to and yung kanyang model lalagay natin sa my description, no? So old version pa to ng LED TV, no? Old model ng mga LED TV pa to. Yan. Ito yung kanyang mainboard. Driver sa backlight, T-con board, dual ribbon papuntang left and right side ng ating panel. Ito yung kanyang mainboard. So ito yung kanyang problema. Saksa ko lang, tingnan natin kung naka-automatic on ba to. So hindi po siya naka-automatic on. So kailangan pa natin pindutin yung power dito sa may gilid. Power on. Angat natin. So yun. Meron naman siyang display, oh. Lumabas yung TCL tapos nagkukulay puti na po yung kanyang screen. Tingnan nyo. Meron pang isang linya sa may guhit. Ayan, meron pa siyang guhit, isang guhit lang. Tapos ito na yung kanyang resulta, oh. Magwa white screen tapos magwa black screen yung kanyang screen. Lalabas yung logo tapos magwa white screen din, magwa black screen siya. Tingnan yung kanyang bawat gilid, oh. Ayan, yung kanyang bawat gilid mayroong puti. So ibig sabihin yan, may problema sa may panel niya. O hindi, nung nagkaroon ng merong kulang na supply. Ibig sabihin, merong kulang na supply, hindi makapasok na supply sa may panel. Malamang merong shorted dun sa ating panel, no? Ayan. So, gagawin natin, punutin lang muna natin to. So, dito mga boss, kailangan nating malaman kung saan side yung panel yung may problema. So, itong unit na to, yung panel na gamit niya, isa na siya non-JP panel, wala po siyang clock. Wala tayong mahanap na clock dito sa kanyang T-con board. Walang clock yan. So, pag walang clock, sabihin niya, non-JP panel, meron po yung side cope. So, yung mga supply na yan, yung mga signal na yan, is TVs, OA, CKB, yan, TP1, yan yung papasok sa may side cope natin. Yan, BGH, BGL. So, anong gagawin natin ito? Sulit natin para malaman natin kung saan side ng panel yung may problema. So, tatanggalin natin yung left side, right side muna tayo maghang. Natin kung may makikita ba ito yung buong isang side ng buong side ng may kalahating buo sa side ng panel. So, nakahanap po yung right side natin, eh. Tapos, saksak natin ulit. Then, power on natin dito. Power on, tapos angat. So, tingnan nyo. Nabas yung kalahati ng TCL logo, tapos sa may kabilang side, bar lines. So, makikita natin dito, yung startup pala niya is kulay puti, no? Tapos, magba-black screen. So yun yung normal. Ito yung normal, oh. Ito yung normal display niya. Ito yung normal display niya. So kalahati white screen at may kasamang bar lines. So sa may left side natin, ayun, nawas yung signal. So normal yung kabilang side natin. So ibig sabihin yan, sa may right side yung may problema. Kasi yung chinek ko to kanina, lahat ng supply normal, maliban na lang sa may BGH supply natin. BGH supply. Ito yung tester natin dito. Set up ko lang. Itong BGH supply natin, ito. Ito na ma-check natin to kanina. Sana yun. Ito yung BGH, tapos BGHP. Yung BGHP 33, tapos yung BGH, wala po yan. Kung nakakabit yung right side natin, hindi pa makalabas yung BGH supply. Pero kung nakahang siya, kung nakahang yung right side natin, lalabas po yung BGH supply. So wait lang at set up lang natin yung ating tester. Saan kayo tayo mag-ground dito? So dito na lang siguro. So dito na lang tayo mag-ground. Tingnan nyo, ito yung BGH supply natin. Wait.
Ito yung BGH supply natin. Yung BGH. Nung nakakabit yung right side, walang BGH na lumalabas. Ngayon, meron na siyang 23 volts. So, ang gagawin natin, i-block natin try natin i-block yung BGH line dito na papasok sa may right side natin. Tingnan natin kung magkaka-display ba ng normal yung buo yung screen. No? Kasi yung linya na yan, yung BGH, mawawala siya kapag nakakabit ito. So, i-block natin yung papasukan ng BGH sa puntang panel. Tingnan natin kung anong resulta. So, kung ilolocate mo siya by resistance reading, yung BGH supply na yan, yan. Dito po yan sa may pin number 14 and 15. So, dalawang pins po yung block natin dito. Yan. So, dito, dalawang pins po yung blocking natin, kita ba? Ayan. 14 and 15 pins po yan. So, i-clip lang natin to. Ayan. Then, clip natin dito. Naku, wait. Ayusin ko lang muna sa clip kasi So, ito, naka-clip na po yun. Naayos na po natin paglagay. So, ngayon, na-block na po natin yung BGH line na papasok sa may side na to. Sa may right side natin. So, test natin kung maging normal ba yung kanyang screen. Isa pa lang. Tapos, power on natin dito. Ilangat. Ayan, so, ito ba yung kailangan start up, no? Yun yung kanyang start up. So, ngayon, merong fade away sa side ng right side natin. Ayan, meron siyang delay. So, meron siyang slow motion sa may right side, no? Pero, yun, lumabas na yung HDMI. Nawala na yung white screen, tapos yung black screen na wala ng bar lines. Ayan, no? So, ibig sabihin yan, may problema yung side cup sa side na to. So, tingnan natin kung dual side cup ba to. Pero kadalasan pa mga ganito is kabilaan yung side cup niya. So, ang gagawin natin is tatanggalin natin yung side cup sa side na to para mag-normal yan, mawala yung slow motion sa side dito. Kasi kung natin kung blocking lang yung gagawin natin, tapos hindi natin ma-disable yung side cup dito, yun nga, parang mahuhuli yung picture dito, meron siyang slow motion sa side na to. Dito normal, dito mayroong slow motion, nahuhuli yung kanyang picture dahil doon sa kanyang may problema yung kanyang side cup. So tatanggalin ko lang yung frame nito, tapos tatanggalin natin yung side cup sa side dito, no. Ayan, so balik na tayo kapag tatanggalin natin to kasi malaki pa yung natin yung tatrabahuin dito. So dito continue tayo mga boss, no. Meron nga siyang side cup, tatlong side cup both side, no. Ayan, yung side cup niya. So dito normal naman yung dito. Dito yung problema kasi dito na side. Ayan, so meron siyang tatlong side cup dito. So pwede tayo magbunot ng isang side kasi kabilaan yung kanyang side cup. Pero kung isang side cup lang, ay hindi po tayo pwede magbunot na kasi masisira na yung panel. Hindi na po siya makapag-display kapag walang side cup. Lalo na kapag isang side lang yung may side cup. So yung gagawin natin dito, tatanggalin natin tong tatlong side cup dito na gamit ng hot air. Wag nating tatanggalin to na naka-under yung unit. Pwede naman, ginagawa naman natin yan dati. Pero to make sure na walang problema na mangyayari, dapat naka-off talaga yung unit. Okay, naka-experience na kasi tayo na naka-on yung unit, tapos ginawa natin, tinanggal natin siya. So nung panghuling tanggal natin na yun, nag-black out na yung screen. So hindi na napakinabangan, nasira tuloy. Yan, so gagamitan lang natin ng hot air, no? Yan. So dito mga boss, ayan. Ito, tanggal po natin yung tatlong side cup. Ayan, dito yan. 1, 2, and 3. So yung tatlong side cup po yung tanggal natin. Tapos yung settings ng ating nasa lang 250 yung kanyang settings. Tapos yung hangin niya naka-off. So yun yung tama, para hindi masyadong mainit, baka masibak yung panel natin, no. So ito na po yung kanyang resulta. So dati ginagawa natin is habang naka-under siya, pinipitas natin yung side cup, pero yung tamang procedure talaga doon is dapat naka-off yung unit para iwas discrash yan, no. Yan. So saksak natin. And then naka-standby po siya. So power on natin.
Yun. Lumabas yung logo ng TCL. Pansin nyo, walang bar lines, di ba? Walang bar lines. Ito lang, kanina nakita natin. Itong isang guhit na to, hindi na po natin na makukuha. Dito kasi yan sa may source scope natin. Parang deep pixel na po yan. So, naka HDMI input siya. So, papawa natin yung menu. Mayroon na signal. Menu. Ayan, no? Menu. So, kanina, nung pinipindot natin yung kanyang menu, medyo madidelay yung side dito kasi nakaharap na yung pindot eh. Sa my left side, no? Kanina, nakatalikod sa right side siya. So, tingnan nyo, papindutin ko ulit yung menu. Ayan, tingnan nyo. Yun, no? Diba, wala na siyang delay, wala na slow motion dito sa side na ito. So, nag-even na po siya sa may kabilang side. Kasi natanggal na natin yung short circuit dito sa dun sa kanyang side cup, no? So, yun, normal na siya. So, wala namang problema. Yung display dito rin okay naman. So, nag-even na po siya. Ayan. So, kailangan, pwede na natin, yung kanina, yung na-block natin yung VGH line, pwede na natin tatanggalin yung kanyang tape. Kasi wala na namang, wala nang papasukan yung kanyang VGH dito kasi tinanggal na po natin yung kanyang side cup, no? So, kung matanggal natin yung tape doon sa ating tinape, same pa rin, ganito pa rin yung kanyang resulta. Ayan. So, sana kahit papano may nakuha kaya ideas ting ginawa ng mga tech, and hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa mga nagsagang nanood, no? May good videos as always in this your service, Brian Cruz Tech. See you in our next video. Bye-bye!